If we have disability in life and color, mind, ability of understanding whatever, God has the ability and power to change us. Yan po ang katotohanan. Ano man ang kakulangan mo, kakulangan ko, kakulangan natin, God has power to fill our lacks. Ano man kulang po natin? Because God is a God of blessings. Ano man po ang ating kailangan, the Lord is our provider. Ano ba sabi na po ng Bible sa Philippians 4:19? My God, ano sabi? Will supply all our needs according to His riches in Christ Jesus. Kaya po sa gabing ito mga kapatid, kung mayroon kang karamdaman, sabi, Lord, wala na akong karapatan mabuhay o hindi na ako mabubuhay sa mundong ito dahil malubhan na po ang aking karamdaman. Maaaring ikaw ay may nagsasuffer ng cancer, breast cancer, tumor cancer, lahat na lang, devastated na talaga na ginawa ng demonyo sa buhay mo. There is hope in God. Amen? Mayroon pong pag-asa sa Panginoon. Maring sinabi mo, wala ng pag-asa ang anak ko magbago, wala ng pag-asa ang tatay ko magbago, talaga ano na yan, sira-sira ang ulo na yan, wala ng pag-asa magbago ang nanay ko, wala ng pag-asa magbago pang husband ko, ang asawa ko, ano talagang toxic na yan. Ilapit mo kay Lord. Sa Diyos, walang imposible. Tigilan mo na ang sariling gawa. Manampalataya ka kay Kristo. Believe Jesus Christ because God can help you. Tutulungan ka niya and He will change your prayers. Babaguhin niya, ayusin niya ang lahat sa inyo. So right now, ang pwede mong gawin is accept Jesus Christ as Lord and Savior. If you don't yet accept, hindi mo pa tinanggap, do it now. You can pray with me by saying, Lord, I accept you. I repent my sin. I renounce my sin and make you my Lord and Savior. Ganun lang po kasimple. Manampalataya ka kay Lord bilang Panginoong tagapagligtas. Mag-pray ka, time mula sa puso mo. And after that, I will pray. Kung sino man po ang may mga problema, mayroon mga prayer concern, kung ano mga prayer concern ninyo, we are ready na for the prayer concern. Ano po ninyo yung mga gustong ipag-pray. Ano bang kailangan mo i-pray? Do it now in the name of Jesus. Because my God that I believe is the God is the same yesterday, today, and forever. Pag sinabi kong God is the same yesterday, today, and forever, ang ibig sabihin noon mga kapatid, siyang gumawa ng himala noon, hinatin niya ang dagat na pula, hinatin niya ang Jordan River, binuhay niya muli si Lazaro mula sa mga patay kahit mabaho na, pinalakad ni Pedro ang pilay doon sa temple. Then, the same God ang pwedeng gumawa ng himala sa buhay mo. Maring ito himala sa paghahanap buhay. Hirap na hirap ka sa paghahanap buhay. Lumapit ka kay Lord. Humingi ka ng wisdom, knowledge. Sabi ng Lord, God, i-bless mo naman ako. God will bless you. Lahat na hinahawakan ng Diyos, lahat na nagpapahawak sa Diyos, pinagpapala ng Diyos. Hayaan mong ibaba mo ang iyong sarili. Ibaba mo ang iyong buhay sa harapan po ng Diyos so that you can be blessed by God. Mahirap kasi inaangat natin ating sarili lampas sa Diyos. Hindi ka na pagpapalain ng God because mas mataas ka na sa Kanya. But if you humble yourself, the Lord will pour out His blessing upon you because blessing, according to James, is come from above. God is higher. Ang sabi po ng Bible, as the word of the Lord is like a yellow or an ice, like a rain. The rain will pour out, hindi pwede na hindi mabasa po ang lupa, mga kapatid. So, the same, sabi niya, the word that come out from the mouth of God, it will not return to Him empty. It will accomplish for where He sent it. So therefore, mga kapatid, kung mayroon kang problema, now is the time to come to Jesus. Give your burden to Him. Bigay mo yung sarili mo, kabigatan mo sa Kanya, and the Lord will bless you. Every burden, yung kalungkutan mo, di ba? Yung dryness mo, ang tagal ka ng Kristiyano, hindi ka nagpo-fruitful. Now is the time to give. If you want to become fruitful, you remain in the